pag-dismiss man, di klaro man po dito sa mong joint order sa ombudsman nga without prejudice. So klaro na to. Kung pasabot, pwede nimo ma-refile. Dili bitaw pareha sa uban nga resolution means ug siya nga moingon nga kining dismiss with prejudice kanang dili na ka makautro pag-file. Mo man ang kalainan. So kani kay gitataw gyud sa mong joint order nga dismiss without prejudice. But pasabot, pinita mag-refile o gidugangan pa yun dito sa dispositive portion nga nagsulti nga should the complainants up to refile. So, but pasabot, complainants kami, kaya dili man ako ang abogado ni kami man ang complainants. Kamo din Complainants. Ang amo ng mga abogado sila ni Attorney Silvan Sabio o Attorney Francis Tahon o si Attorney Ken Kahilog. Sila man sa Sabio Law Office. So, ang gibutang dito nga kung pananglit kami mga complainants nga makahukom lugar nga mag-refile na instruction karon pagani ko sa akong taw-taw naman ko ng abogado pero naay kisulti dito nga dili na kuno mo to nga docket number gamiton kun dili bangko na kuno I mean first time sa pag-refile legal career ha nga napi instruction mo nga number sa docket number bangko na do. So, Di naman ko mao ang docket number. Appeal ang tawag or motion for reconsideration. Kaya ang gingon mo ko dito, kulang ang atong klaron sa dako. Kay magkasaysayan mo ko ang dito kung dili ang kumilek. Ay, kumilek ang kuha. Ang kuha ang magsulti nga kining naagyoy kining short siya or illegal disbursement of public funds. Okay, ang kuha makuno makahatag og disallowance. Siya man pod ang gitahasan sa atong batakang balaod nga mooy magtan-aw mag-audit sa kwarta bali sa gobyerno. So tuod kung gibutang ko din dito sa mga joint order nga wala gibatikos ang akong findings. Kaya ako ba naghimo sa fact finding. Ang gisulti lang dito nga dili man kuno kami ang constitutional body. Dili man kuno na namo trabaho. So trabaho daw kuno na ni COA. Kay si COA man ang gitahasan sa Batakang Balaod, dapat sa iya gikan ang certification nga adunay problema. Anomalya. Taliwala nga nakit-an lugar namo nga kami nga naghimo sa fact finding. So mo na ang pinakaunod kung imo gyud tan-awon sa lintungan ng istorya mo na pinakaunod gyud sa kining joint order ni ombudsman. So, ang ako na lang din nakitaan ni nga nung nilikay mi ni ini COA paghimo kay kabalo mo gid mi required na kabalo mo gid kuan namin sa una pero ang pangutana mo gud karon kano sa pa mo aksyon si COA kanto dili lagi ko maka-action bali atong kaso mo man nga akong gi-bypass ang COA. Pero karon wa gyapon tay memo kay ipabalik man kita si COA gid gyapon pas kang COA. Murag inana ang nato ang COA kay ang tuyo mo gud nato di man ga-action ang COA di man gatubag sa atong mga mulo sa una ra so maggupa ako timetable. Gituyo to nako dili ingon nga wala ta nasayod kundi gituyo nato thinking basi pag bypass kay total public interest man ni di ba ti autong ayuda halos may mag-billion bali nga kantidad sa panahon bali sa COVID o sa national health emergency na di man diay kay gusto pa man day punta balik pa man gyapon data sa primero nga kinahanglan ang COA gyud taliwala sa atong gihimo nga fact finding ha pero ako lang nakita if it's any consolation kay nagingon bali sa desisyon nga wala sila nakita wala nila gi-question ang akong finding ang ila lang kay dili ko nung makonect sa Three Mosquitoes o ganong dili man kuno kuha ang naghimo sa audit. On a final note, gano dili kuno si kuha. May kaignan nga nabi na itabo kang kuha. Kano sa man sukad ginay na itabo ni kuha. Nga nanumbong si kuha. Busa gani kami ang nanumbong kay dili na galiyok si kuha. So, gihimo to na mo to bypass kuha. Thinking nga, makalusot pero well, sadly, wala. Kay ipaadto gyud mi panabi apo ng kuha. That's what really happened. That's